Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at lalo na po sa ating Panginoon. Maging sa mga kapatiran po natin na kasakasama ngayon na sa ating social media account, sa ating Facebook page. Isang mapagpalang umaga po sa inyo ngayon dyan. Live po tayo ngayon na nakakasama po natin sila sa pagbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Tunay nga ang Diyos ay mabuti. At lagi-lagi, amen, God is good. All the time. And all the time. God is good. Sige po, tayo po ay tumayo at ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay inyong tinipon ng nasa maayos sa kalagayan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami ay inyong iningatan, pinatnubayan, Panginoon, at higit sa lahat, binigay, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at grasya mo na patuloy, Lord, na sa aming pinagkakaloob. At patuloy, Lord, na sa aming paglapit, kami po ay nagpapakumbaba at humingi po ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay po, Lord, na nagawa po namin, naisip po namin, nasambit po ng aming mga labi, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong harapan. Pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. At sa umagang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, patuloy, Lord, na pinangahawakan namin ang mga salita mo na 2 o 3 na nagtipon sa iyong ngalan, nandun ka sa aming kalagitnaan. Kaya, Lord, sa aming pagbibigay ng papurit, pasalamat at pagsamba, sa pamagitan po ng mga awiting makalangit, Panginoon, dalangin namin, Lord, ito ay makarating sa iyong kaluwalhatian. Maging ang bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong mensahe, turuan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang nilalaman ng inyong mensahe. Bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan upang ito ay aming maunawaan ng naayon sa iyong katuruan at kalooban. At patnubayan ng banal na Espiritu upang ito ay aming malakaran sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo
na maihayag ang iyong salita. Patuloy, Lord, na bigkalooban niyo po siya ng karunungan, katalinuhan at katapangan upang maihayag ni Pastor Archie ang mga salita mo, Panginoon, na may pag-ibig. Kaya, Lord, ang buong umagang ito, Panginoon, ang buong araw na ito, aming pinagkakatiwala sa inyo, ang aming pag-asa, sa inyo lamang po namin inilalagang. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Kaya, Lord, tanggapin mo ang aming papurit, pasalamat at pagsamba. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, bigay po natin ng malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Lahat po na magpapasalamat sa ating Panginoon, pwede po ba sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Sa mga pinagpala ngayong linggo na ito, tayo magpasalamat sa ating Diyos. Salamat. Sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso, lubos na tumatanggap sa iyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa inyo nananalig. Puno ng pag-asa, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Opo, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso. Yes, Lord. Lubos na tumatanggap sa inyo. Narito ang aming buhay. Ito ang aming Mga buhay. Tanging sa iyo lamang, Panginoon. Tanging sa inyo nananalig. Puno ng pag-asa. Sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Amen, Panginoong Yesus. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Lahat po ng pinagpala, magpasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na aming natatanggap. Tunay nga, Lord, na kayong karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon nang may papurit pasasalamat. Oh, hallelujah, Lord.
Salamat sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi nagbabago, tapat kailan paman. Kaibigan, nagpupuri, sumasamba, dinadakila ka. Walang hanggang pagpapala, lubos na biyaya. Jesus. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan. Hindi nagbabago, tapat kailan paman. Kaibigan, nagpupuri, sumasamba, dinadakila ka. Walang hanggang pagpapala, lubos na biyaya. Nagpupuri, sumasamba, dinadakila ka. Walang hanggang pagpapala, lubos na biyaya. Jesus. Oh, Jesus. Nagpupuri ang buong puso ko, iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Nagpupuri ang buong puso ko, iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, kami lumalapit sa inyo, sumasamba. Wala ngang iba mas mahalaga kundi ang manatili sa piling nyo. Nagpupuri ang buong puso ko, iniaalay ang lahat
inyo, Panginoon, nagpupuri ang buong puso ko. Iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mga papuri, pasasalamat at pagsamba. Tunay nga, Lord, na kayo ang karapat-dapat na tumanggap ng ito. Dahil ang pangalan ni Jesus, ang pinakadakila sa lahat. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Pinakadakilang pangalan, higit na kanino pa man, pinakamakapangyarihan, Jesus. Oh, pinakadakilang pangalan, higit na kanino pa man, pinakamakapangyarihan, Jesus. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Emmanuel, Emmanuel, pinakadakilang pangalan, higit ka kanino pa man, pinakamakapangyarihan, Jesus. Patuloy po nating iangat ang pinakadakilang pangalan sa lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Tunay nga, Lord, na sa pangalan mo, Panginoon, nakamit namin ang kapayapaan, katagumpayan. Oh, hallelujah, Lord. Sabay-sabay po tayo sumigaw. Jesus! Pinakadakilang pangalan, higit na kanino pa man, pinakamakapangyarihan, Jesus. Oh, pinakadakilang pangalan, higit na kanino pa man, pinakamakapangyarihan, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Patuloy, Lord, na aming itataas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Ibigay po natin ang malakas na palakpak at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tunay nga po na napaka-buti ng ating Panginoon. God is good. And all the time, Good. hallelujah. Alam ko po na sa buong linggong nagdaan, patuloy tayong kanyang pinapatnubayan. Sa araw-araw natin sa ating paggising, laging may blessing. Amen po ba?
Ayan, gayon din po sa ating mga kapatiran na nasa online ngayon, nakasakasama namin. Alam namin sa Espiritu at katotohanan, kayo ay aming kaisa na nagbigay ng papurit, pasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. At ngayong umaga po, patuloy po tayo naririto. Hindi lamang po tayo makapagbibigay ng papurit, pasasalamat at pagsamba, at higit sa lahat, tayo po ay makakapakinig na mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor. Wala pong iba kundi si Pastor Archie Rezos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Isa pong mainit, ngunit mapagpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakasarap pong maghalo-halo ngayon. Ay, siguro mamaya bago kami umuwi ng Quezon City, maghahalo-halo po muna kami. Sobrang init. Pero gayon pa man, binabati ko po lahat ng naririto ng isang mapagpala, mainit at patuloy po na maibigin na pagpapala mula sa atin pong Ama. Kaya tayo po lahat ay binibiyayaan ng Diyos, umulan ng maraming pagpapala po. Ang dami po na hindi natin mabilang, sukat sa ating mga kamay, ang iba't ibang mga pagpapala. Tayo po'y nagising lang kanina, isang blessing na po. Tayo po'y nakarating dito ng ligtas at mapayapa. Napakagandang pagpapala na po. Amen po ba yon? Na tayo po'y nakakain kanina ng masarap na almusal, na tayo ho ay nakapanalangin kaninang umaga, nagkaroon tayo ng devotion, na awitan natin ang ating Panginoon bago tayo pumunta rito. At marami pa po na tumitibok ang puso natin at meron po tayong pagpapala na sukat talagang wala pong pagkakalagyan ng lahat ng ating mga sisidlan. Minsan nagkakamali tayo, akala natin ang pagpapala pera lang eh. Akala natin ang pagpapala, yun lang pong talino, yun tayo po'y magandang lalaki, yun tayo ho ay may kapangyarihan. Hindi po. Ang pagpapala po, basta tayo ho ay may relasyon kay Kristo at saka kontento tayo sa ating buhay. Amen po ba? Masaya ka nakasama mo yung asawa mo, masaya po nakasakasama ninyo yung mga anak ninyo, simple man ho yung kakainin mamaya ho nilagang okra at saka tinapa. Amen na po ba yun? Oh, hallelujah. Na may kamatis po, tapos nag-pray kayo, at yung mga anak nyo po lahat napakasipag, blessing ho yun. Pagkatapos ng kakainan mamaya o kakainin, maghuhugas ng pinggan. Amen po ba? Oh, hallelujah. At pagkatapos ho noon mga kapatid, magpe-prayer meeting na naman po tayo at makakasama po ang mga kapatiran. Ganun po ang pagpapala. Bagaman tayo po'y nakikiramay nga po pala sa atin pong kapatid at ang lahat ng kanyang mga kamag-anak po, si Bishop Antonio Isla po ay tinawag na ng ating Panginoong Diyos. Siya po yung kasama palagi po ni attorney rito, nag-church sila ng hapon, umuwi na. At gayon din po ang aking paalaala, dapat handa rin tayo anytime pwede tayong pauwiin ng Diyos. Kaya mga kapatid, binabati ko po ang lahat ng nasa online po natin, sumain nyo po ang pagpapala. Since it is the first Sunday po, ihanda po ninyo nasa online, ang mga nasa on-site po ngayon nakahanda na sa mga tinapay na kakainin at gayon din naman po sa iinumin nila mula po sa saro bilang tanda po ng kamatayan, ng muling pagkabuhay, at ng pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito mga kapatid, gusto ko pong i-challenge muli po kayo. Alam niyo po ang Bible, punong-puno ho ng talinhaga. Ano ho ba yung talinhaga? Parables. At sa pagbabasa natin ng mga parables o talinhaga, ginawa ho ni Kristo yon para yung kanyang mga disipulo lang, yung mga tumanggap sa kanyan talagang makakaunawa po noon. Sabi ng Bible, meron silang mata, pero hindi sila nakakakita. Meron silang tenga, pero hindi nila naririnig. Bakit po mangyayari po yon? Because everything is being taught in parables, o dun po sa talinhaga. Pero alam ko po, kayo po'y tinawag ng Diyos eh. Kaya sa umagang ito, magbubukas ang puso ninyo, magbubukas ang pag-iisip ninyo, tungkol po sa napakahalagang talinhaga sa Biblia po. Yun pong talinhaga nung luma at ng bago pong alak at damit. Ayan po. Kaya po ang ating preaching ngayong umaga, pinamagatan po natin ang luma at ang bago sa Diyos. Can we say amen? Ayan, madaling tandaan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ikaw ay luma. Talagang tinignan yung luma. Yung bata-bata naman, ikaw ay bago.
Yan. Pero alam niyo po ba, walang luma, walang bago ho. If anyone is in Christ Jesus, the old is gone, at yung katabi nyo, bago yan. Sabihin mo, bago ka sa Diyos. Ayan. Yan ang dapat nating sabihin. Kaya maraming salamat po talaga sa Panginoong Diyos. Unang-una po dahil yung call natin na magkaroon po ng personal na laptop po ang church natin. Ayan na, meron na po tayo at bigyan nga natin yung pinakamataas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Ayoko nang banggitin yung mga pangalang na nagtulong-tulong ho, baka mawala yung reward. Pero kung nakikinig kayo ng Bible studies, nababanggit ko po doon. Kaya maraming salamat po talaga sa Diyos. Susunod naman po yung sound system. Siguro nag-scout na po kami, yung pong, pwede na siguro yung mga 2 milyon para maganda ho yung sound. Kasi sayang naman, mahigit 2,000 yung nakikinig sa atin. Tapos hindi ganun kaganda ang sound system natin kasi luma na. Pero sabi nga natin, pwedeng palitan ng bago ng Diyos. Amen? Pwede. At hindi maliit po yung 2 milyon. China-challenge ko po yung 2,000 nanonood po. Kahit tigda 2,000 lang ho, bigay ninyo, okay na yun times 2,000. Ano ho? Pero alam nyo po, napakabuti ng Diyos. Ibibigay ng Diyos yan sa atin dahil para sa kalwalhatian niya, sa awitan ang gagawin po natin para sa ating Panginoon. Pero bago tayo tumungo po sa atin pong pag-aaralan, ang luma at ang bago sa Diyos, ako po'y umaanyaya sa bawat isa na tayo po'y yumuko at tayo po'y dumulog sa panalangin. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa umaga na ito na muli po ay bibigyan nyo kami ng pagkakataon na lagyan po ang aming mga sisidlan ng mga aral ninyo. Bigyan nyo po kami ng lahat po ng mga mahahalaga po ng mga puntos na ito upang lalo kaming lumalim po sa lahat ng inyo pong mga katwiran. Patawarin niyo po kami, Ama, sapagkat sa isang buong linggo na dumating po, ang dami-dami naming nagawang mga pagkakamali, marami kaming mga nagawang pagkakasala, at dahil lamang sa dugo ni Kristo, kaya po kami napapatawad at nahuhugasan po sa lahat ng aming mga nagawang karumihan. Bigyan niyo po kami ng karunungan na ikaw ang makita po sa pagpapahayag ng salita na ito, na ikaw po ang mabigyan po namin ng pinakamataas na parangal, papuri, at ang lahat ng aral na ito po ay maihayag na may pag-ibig at patuloy, Panginoon, magbago po sa buhay ng bawat tagapakinig nito. Kaya maraming salamat po, Ama. Ang luma at ang bago sa Diyos, maunawaan po ng bawat isa, ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon. Isa po sa pinakamahirap unawain na talinhaga sa Biblia, ayun pong talinhaga po ng luma at ng bagong damit at ng bagong alak. Bakit ho mahirap unawain? Pag hindi ho natin titignan ang lahat ng mga nakapalaman po rito na mga mensahe ng Diyos, baka akala ho natin ito po ay isang walang kwentang aral o isang walang kabuluhan na talinhaga sa Biblia. Kaya nga ho nagsasabi si Jesus ng mga talinhaga, kahit na may mga tenga sila, hindi nila maririnig. Kahit na may mga mata sila, hindi nila mauunawaan ho yung binabasa nila. Kasi ang mga talinhaga po ay ginawa ni Jesus para maunawaan ng kanyang mga anak. Kaya ako'y naniniwala ho, lahat po kayo'y anak ng Diyos. Amen po ba? Sa umagang ito, mauunawaan natin po. Ito pong sinasaad sa aklat po ng Lucas. Tignan nga ho natin, dito po sa aklat ng Lucas, sa talata pong 5:33. Gaya ng sinabi ko po noong nakaraang Bible studies, maganda po na meron tayong Biblia at pagpapakita po ito na mahal natin ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya buksan ho natin dito po sa aklat ng Lucas sa talatang 5 po. Tignan ho natin at dito po makikita po natin sa 5:33 hanggang 39. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Sabi po ng talata ng Biblia, dito po sa aklat ng Lucas 5:33 hanggang 39, sa 36, inangat na natin sa 36 po. Ayan. Ang sabi po dito sa 36, sinabi rin
hindi po karapat-dapat sapagkat yung bagong damit ho, masisira, kumbaga ho, mai-stretch. Gayon din naman po yung sisidlan ng alak na luma. Pag nilagyan nyo ho ng bagong alak yun, puputok po yun kasi hindi magkatugma. Kaya ito pong karunungan na ito, pinapaabot sa atin ng Panginoon para maunawaan natin ngayong umaga ho. Ano ho ba yung bago at yung lumang alak at damit? At ano po yung mensahe ni Kristo na dapat nating mabatid ngayong umaga na ito? Ang mga talata ng Biblia na ito magpapaliwanag po sa atin na unang-una, tignan niyo mabuti kapatid, buksan ninyo ang inyong spiritual na tenga. Sabi ng talata ng Biblia, hindi po kasi pwedeng maaari na magpatuloy po yung pong luma at yung bagong aral ni Jesus. Ano po ibig sabihin nun? Yung lumang aral ng Diyos in the Old Testament, hindi po pwede ho na isasama natin in the New Testament. May mga aral po in the Old Testament. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong gagawa ng mga saksing kasinungalingan. Hindi ibig sabihin, hindi na natin gagawin po in the New Testament. Pero may nagtanong na disipulo ni Jesus, Panginoon, ano po yung pinakadakila sa lahat ng 10 utos ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kalakasan mo, ng buong espiritu mo. At ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So ibig sabihin, lahat ng batas in the Old Testament ngayon umiikot sa isang kapangyarihan. Ano pong kapangyarihan yon? Kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya, minsan kapatid, we are very judgmental. Ay, ang tao na yan, mangangalo niya yan, pastor, kilala ko kabit niyan. Sabi ng Biblia, sino man ang tumingin ng may kahalayan sa kanyang kapwa, ay nangalon niya na sa pamamagitan ng kanyang puso. So, ibig sabihin, tinuturuan tayo ngayon sa bagong batas ng Diyos na ang lahat ng ating ginagawa po ngayon, mga kapatid, pareho lang ho nung ginagawa natin in the Old Testament. Kaya, kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya, kailangan nating manampalataya sa anak ng Diyos. Kaya, kailangan nating manalig kay Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Bakit to? Walang makakatupad ng 10 utos ng Diyos, kapatid. Lalong-lalo na in the New Testament. Huwag kang papatay, sabi ng Diyos. Huwag kang papatay. Sino man na magalit sa kanyang kapwa, nainis sa kanyang katabi, o kaya nakapag-isip po ng hindi maganda, nagalit ho dahil kinat kanina ho, o kaya pagising na pagising, naalala ho yung isang kinaiinisan niya na nagalit sa puso niya, we are all ready to be condemned in hell. Bakit to? Kasi yung pagpatay na pisikal at yung pagpatay po ng pagkagalit sa ating isipan po, iisa lang ho yun ngayon. Kaya wala talagang paraan upang tayo maligtas kung hindi isalig natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Amen po ba yun? Kaya po, makikita natin dito, hindi maaari po magpatuloy ang luma at yung bagong aral. Na in the Old Testament, hindi naman ako pumapatay. Mali, kapatid, mamamatay tao tayo lahat ngayon. First John chapter 3 verse 16. Nagalit, ultimo ka lang nagalit sa kapwa mo Mamamatay tao ka na. Kaya po, yung luma, kapatid, hindi natin pwedeng pagsamahin yan in the Old Testament, hindi naman ako nangangalon niya. Tama, wala kang kabit, wala ka pong ibang babae, yung misis mo lang. Pero aminado tayo lahat na ang mata natin ay nagiging mahalay. Siguro naman lahat ng lalaki will agree with me. Ako na nga pastor naglalaro pa rin yung mata ko Pagka nakakakita ako ng hindi magaganda at yung puso ko, damdamin ko, isipan ko, nagiging mahalay. So what's the difference po? Hindi pwedeng paghaluin po yun pong luma at yung bagong aral. Ang sabi nga po dito ng Colosas 2:21, huwag hahawak. Yan mahirap sa ating mga Kristiyano ngayon. Pastor, anong kinain ninyo? Ay, sarap kanina. Niyaya ko ng kapatid, nagdinuguan kami. Naku, pastor, masama yan. Ano pang ginawa nyo pagkatapos nun kumain ako ng balot. Naku, maiimpyerno kayo, pastor. Meron nagsasabi sa akin yan wag na wag kayong kakain ng dugo. Ako rin naman ayoko na kayo ay i-burden. Ituturo ko yung buong katotohanan sa Biblia. Ang church na ito hindi kumakain ng dinuguan kapag walang
Puto. Kasi masarap po yung puto eh. Mamaya nga ho, bibili kami ng puto eh. Oho. Tumitikim ba kayo ho? Tingnan nyo mga kapatid, buksan natin yung isipan natin. At yung mga kapatid natin nakikinig ho, no ho? Buksan ninyo yung isipan ninyo. Ito po yung aral aral mula sa Biblia para hindi tayo nagkakamali po. Dito po sa aklat ng Lucas pa rin, tingnan nyo po yung lumang aral tsaka yung bagong aral. Sabi po ng Lucas 16, dito po sa 16. Naku, maraming magagalit sa akin noon. Nung sinabi kong lalagyan pa ng puto, sasabihin nyo, naku, grabe pala yung church na yan. Ako'y nakasalig sa Biblia, hindi ako natatakot eh. Bakit ko ho sinabing hindi ako natatakot? Sabi ng Lucas 16:16, ang kautusan ni Moses at ang mga sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagapagbautismo. Buhat noon na ipinapangaral na ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at ang lahat ay nagpupumilit na pumasok dito. Yung Old Testament po, binigay kay Moses. Amen po ba? Ang bisa niya, hanggang nung mamatay si Juan Bautista. Magsimula kay Moses hanggang kay Juan Bautista. So siguro kung bawal kumain ho dati ng dinuguan, bawal kumain po ng baboy, hanggang kay Juan Bautista, nakalagay po Tatandaan nyo po yung Luke chapter 16 verse 16. Isang aral lang yan para ipakita po sa atin na alam niyo po kasi yung isang born again, masaya siya kahit na anong kainin niya Amen po ba? Alam niyo po nung nasa ibang pananampalataya ako dati, palaging may kaba ang puso ko. Iniisip ko po, ito kaya baka may dugo? Alam niyo ba pati yung hipon may dugo? Alam nga naman i-blood transfusion ko yung hipon at yung mga maliliit po na alamang. May dugo ho yun hindi nga lang kulay pula. Sabi sa Biblia, huwag kayong kakain ng may dugo, in the Old Testament. Magsimula po sa panahon, Luke chapter 16 verse 16, sa panahon ni Moses hanggang kay Juan Bautista. At ano naman po sabi ni Pablo, para makita natin yung lumang aral, hindi minimix yan with the new teaching po. Sabi po ng aklat ng Roma, tignan nyo mabuti kung hindi ho magbukas ang isipan natin ngayon. Sabi po ng aklat ng Roma 14, dito po sa 20, sabi po ng Romans chapter 14 verse 20, huwag ninyong sirain ang ginawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Amen po ba? Lahat. Pastor, kumakain ho ba kayo? Gaya na sinabi ko po, ewan ko po kung naalala nyo pa ho, doon po sa Kawikaan, 25:14 hanggang 15 po ng Proverbs, Pag kumain kayo ng pulot-pukyutan, konti lang. Mabuti po yung honey Mabuti po. Sino po yung may mga sore throat dito, yung may mga medyo may lagnat trangkaso, lalagyan nyo ng honey at saka po ng bawang. Mahusay yun. Pero sabi din naman po ng aklat po ng Kawikaan, doon po sa 26, 27, masama ang labis po na pulot-pukyutan. Masama ho. So ibig sabihin, lahat ng restriction sa pagkain ngayon, nilinis na ng Diyos. Pastor, pwede ho ba kami mamayang mag-ihaw ng pork chop? Pwede. Minsan nga ho, mas nagkakamali pa tayo ho Bakit? Ay, hindi ako kumakain ng dinuguan. Hindi ako kumakain ng pork chop. Hindi ako kumakain ng balot. Well, very good sa iyo, kapatid. Pero buong hapon naman, marites ka naman. Anong pinagkaiba po nun, kapatid? Hindi ka kumakain ng dinuguan, hindi ka kumakain ng ganito, lahat na lang, malinis yung kinakain mo. Pero buong hapon, sinichismis mo naman yung kapitbahay ninyo. What's the difference anyway? Ayan, sabi po ng Biblia, isang pagkakamali lang, violation na ng kabuuan. Titiyakin mo rin, kapatid, na kapag kaya mga pagkain na yan, hindi mo nga kinakain, dapat perfect ka, blameless, upright, hindi ka nagkakamali. Kaya ang mga born again, masaya ang buhay natin Amen po ba? Paglabas natin, ano yan, pastor? Kamaro, masarap yan. Ano ba yung kamaro? Yung po yung sa Pampanga, yung pong mga crickets, kinakain yun. Kadiri naman, masarap po yun. Ano yan, pastor? Ito po, inihaw na balot. Sino nakatikim ng inihaw na balot? Naku, masamang kainin yan. Hindi Old Testament. Tapos na po yung panahon ng Old Testament. Lahat ng pagkain ho nilinis ng Panginoong Diyos. May nagsabi po sa akin, pastor, paano po yung dugo? Sinabi po sa aklat ng Gawa. Kasi hindi natin alam yung konteksto po
ang kinakausap po doon sa aklat ng gawa po, yung mga Ebreyo ho, aral nila yun eh. Na huwag kayong kakain ng dugo, huwag kayong kakain ng mga binigti. Sa kanila yung aral na yon. Bakit itinuturo po na makikisama yung bagong Kristiyano sa kanila? Para hindi sila ma-offend. Pero wala na yung mga Ebreyo na yun ngayon ho eh. Wala na ho eh. Manapa ho, yung mga Ebreyo ho ngayon, yung ang daming bawal. Uy, bawal kumain yan. Uy, bawal magpagupit ng buhok. Uy, bawal magsuot ng ganyan. Uy, bawal yung ganito, kapatid. Tatandaan ninyo, pagka ho sumusunod kayo sa lahat ng bawal, dapat ho, kahit isang kasalanan, wala kayong nagagawa. Amen po ba? Kasi pag may isang kasalanan lang kayo na ginagawa ho, sayang lahat ng hindi nyo pagkain ng dinuguan, ng balot, at ng lahat po. Hindi kasi pwedeng paghaluin po yan eh. Sabi po dito, nakakulay blue na nga ho eh. Ngunit ang mga ito ay walang silbi at pagpigil sa hilig ng laman. Nakalagay dito, wala siyang silbi eh. Nagpipigil ka lamang ho sa pagkain, bawal kumain yan, bawal maghawak niyan. Wala ho tayo sa lumang tipan. Romans chapter 14 verse 20, sapagkat ang lahat ng pagkain ay nilinis ng Diyos. Yun nga lang ho, wag lalabis. Minsan ho, napapagalitan din po ako eh. Uy, may scramble, tikman natin kasi kabataan ko yan. Nakakataas ng sugar. Nagagalit nga yung misis ko kung minsan. Baka mamaya tumaas ang sugar mo, hindi ka na bumabata. Masarap po kasi yung scramble ho eh. Yan ho kasi yung pagkain pinagbabawal ng nanay ko eh. Pagka ako may nagtitinda na yan, paglalabas ako, talagang kukurutin ako. Kasi sabi nga niya, hindi maganda pagkakagawa. Pinagbabawalan po ako. Sino nakakakain na ho ng binatog? Ting, 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 ting. Alam niyo ho yun? Yung mais. Sabi din sa akin dati na magulang ko, kasi medyo na yan, parang pabulok na yan. At yung fishball dati, bawal din ho dating kainin sa amin yon. Pero, nung ako po yung nag-high school, nakakatikim-tikim po ako niyan, masarap naman po pala, lalo na kung gagawin ninyo sa bahay ninyo. Huwag ho kayo maniniwala na, ay sa Old Testament, hindi ako nangangalon niya, lahat tayo ngayon ay nasa ilalim ho ng sumpa ng kasalanan. Hindi ako mamamatay tao, pero lahat tayo ngayon nagagalit at sa bagong tipan po, lahat po ay mamamatay tao. Hindi ako magnanakaw, pastor, huwag kayong magnanakaw, sabi ng 10 utos ng Diyos. Hindi nga tayo nagbibigay ng tama ho sa Panginoong Diyos eh. Maski ng oras, maski ng salapi, maski po ng talento natin, kaya ninanakawan natin si Yahweh araw-araw. Anong solusyon para tayo makapasok sa langit? No other name but the name of the Lord Jesus Christ. Can we all say amen? Yan. Wag nyo pong paghahaluin. Kasi po, pag hinalo nyo yung Old Testament, ang lalabas po, ipokrito tayo. Mapagpanggap tayo. Ang lalabas po, ang dami nyong bawal. Alam nyo po yung maraming bawal sa buhay, mga kapatid. Tapos maiimpyerno ka lang naman din pala, no? Kasi hindi mo natanggap yung grasya ng Diyos eh. Kinahahabagan nga tayo ng Diyos ngayon eh. Basta po, nasa tamang pagkain, nasa tamang, kung ano man yung sinasabi niya, huwag kayong luluhod o sasamba ho. Yun, hindi natin ginagawa ho yun. Pero hindi pwede pong paghaluin yun pong luma at yung bagong aral. Pangalawa, hindi po pwedeng paghaluin po ang masama, o magsama po ang luma at yung bago nating pananampalataya. Tingnan nyo po, si Kristo po, nakakausap po siya ng isang Samaritano. Magkaiba yung pananampalataya nung dalawa. Yun pong Samaritano ho, naniniwala sila na ang Diyos po dapat sinasamba sa isang lugar. Dapat ang Diyos po may anyo bago siya sasambahin. Dapat ho meron pong rebulto bago nila makilala ang Diyos. Si Kristo po lumapit po dito sa aklat po ng Juan, dito po sa 4, dito po sa 21 hanggang 24. Ano pong sabi ni Kristo roon? Sa mga huling araw, ninanais ng Ama na ang mga tunay na mananampalataya ay mananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Sapagkat ito po ang ninanais ng Diyos sa mga huling araw, lalong-lalo na sa Kanyang mga tunay na mananampalataya. You are going to worship God in spirit and in truth.
O may mga kapatid tayo, mahal kita kapatid, kaya ako sinasabi sa inyo yung aral na ito. Hindi po pwede, pupunta pa kayo sa Concepcion Parish Church at makikiisa kayo doon kapatid, kasi niliwanagan na nga tayo ni Kristo eh. Oho, hindi ko po sinasabi na wag natin i-share ang gospel doon. Pero alam nyo na nga ho yun, na ang mga inukit po ng kamay ng tao, yung may mga larawan po, hindi dapat niyuyukuran. Ayaw ng Diyos ang panalangin na paulit-ulit. Ayaw po ng Diyos na tayo ho, mga kapatid, kailangan pa may picture o kaya po may rebulto para ho madama natin ang presensya niya. Ang sabi ng Biblia, sa mga huling araw, ang mga tunay na mananampalataya ay sasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Sapagkat ito po ang mga tunay na mananampalataya na ninanais po ng Diyos. Eh ako kasi, pastor, lahat na lang kinakalakal ko. Wag po, masama po yun. Kayo po'y mapapabilang sa lumang alak, mapapabilang po kayo sa lumang damit, at hindi pwedeng magsama ang lumang damit at ang bagong damit, o yung lumang alak at yung bagong alak. Hindi po pwede yun. Nakakita na ho kayo ng kamatis. Yung kamatis, halimbawa na bulok, isama nyo po sa isang basket ng kamatis na hindi bulok at itago nyo po yan sa buong magdamag. Ano mangyayari sa lahat ng kamatis? Mahahawa, mabubulok. Kaya nga ho, pinapahiwalay po yung lumang pananampalataya. Hindi po pwede kapatid na nandun ka pa rin ho sa konsepsyon tapos nakaluhod ka pa rin. Pagkatapos ho, nakikinig ka ng Bible studies dito, kasama ka pa sa prayer meeting. Mahal kita, kaya ako sinasabi yun, at wag ho kayo magagalit sa akin. Kasi aral po ni Jesus. Let your yes be yes and your no be no. Other than that, it comes from the evil one. Pag nag-decide na tayo ng yes, si Kristo nagsabi in the last days, my true worshiper will worship me in spirit and in truth. Ano bang mas komportable sa inyo? Yung pupunta pa kayo kay Pastor Archie at magkukumpisal kayo? Pastor, ito po lahat ng ginawa kong kasalanan. Sige, manalangin ka ng 7 beses nito, 10 beses ng ganyan, 11 beses ng ganito. O yung dederetsa kayo sa Lord. Kasi yun ang sinasabi ng Biblia eh. Pwede na po kayo, if anyone would confess his sin, God is faithful and just to forgive him. Wala naman sinabi po nun eh. If we confess our sins, and therefore your pastor will be good, and will be just to forgive you. Wala namang ganun ho eh. If we confess our sins, si Kristo ho yun. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Ang hirap po kasi sa atin, kailangan pa natin puntahan yung mga tao ho. Alam niyo ba yung mga taong nagko-confess kayo, nagkakasala rin yun? Ang hirap pa ho nun, pagka humarites pa yun na pagsabihan nyo, patay kayo. Patawarin niyo po ako, Monsignor, sapagkat ako'y nagkasala. Ano ba mga kasalanan mo? Kami po'y nagtatag ng samahan upang pabagsakin ang pamahalaan. Alam niyo, kaya nahuli mga katipunan lahat eh. Bakit to? Sinasabi nila yung mga kasi yun ang aral kapatid eh. Kailangan magko-confess ka. Samantalang, if you go directly to our God in spirit and in truth, mapapatawad po ba tayo o hindi? Kayang-kaya tayong patawarin ng Ama. Kaya, una ho, hindi pwede maghalo ho, Yun pong luma at bagong aral. Yung luma, maraming bawal kumain. Yung bago ho, basta in moderation, pwede. Okay? Kaya wag na kayo mag-burden. Kaya nga palagi kong binibiro yung mga ibang kapatid natin na, Pastor, marami hong bawal sa church, dapat ituro nyo po. Where the Spirit of the Lord is, there is always freedom, kapatid. Nasubukan nyo na ho ba, Pastor? Opo. Dati ho, lahat ng tinitignan ko, tinatanong ko pa, ano ho yan, halal o haram? Alam nyo po yung halal o haram? Dati ho kasi sa pananampalataya ko, pag halal po, inalay sa Muslim po yon, hindi pwedeng kainin. Ultimo tsokolate na lang nang galing ng Dubai, bawal pa kainin. Ultimo na lang ho yung pong butong pakwan na may nakalagay na halal, hindi pwedeng kainin. Lumakad yung magbabalot, ang sarap ng balot, hindi ho ba? Basta isa lang kakainin ninyo. Oho, parang napakamot ako. Sabi ko, pag kumain ako, ano mangyayari sa akin? Sabi ng mga kasamaan ko dati, maiimpyerno ka. Ganun ba ang Diyos?
Pero grabe naman tayo magmura doon sa mga kalaban natin sa pananampalataya. Grabe naman yung kawalan natin ng pag-ibig talaga. Na kapag meron kaming hindi po kapareho sa pananampalataya, minumura namin, live pa nga, napapanood nyo pa nga ho yun eh. Ang sasakit ng mga mura eh. Bakit ho ganun ang nangyayari? Kasi pinaghahalo ninyo yung luma at bago. Yun pong lumang pananampalataya sa bago, tama na yung pagluhod sa Diyos-Diyosan. Tama na ho mga kapatid yung paulit-ulit na panalangin. We have to worship God in spirit and in truth. Ikatlo ho, ano pa yung luma at bago? Hindi maaaring mamuhay sa luma at bagong katauhan. Can we say amen? Kung sino man ay nakapag-isa na kay Kristo Jesus, ang mga luma ay umaalis na, nawawala na, at ang bago po'y dumarating. Tatanungin ko ho kayo, pwede ho ba yung na-born again po kayo, pero enjoy na enjoy pa ho kayo, nakasama ho yung kabit ninyo? Pwede ho yun? Pastor, na-born again po ako. Pero, sabay po si Mrs. at saka po, may nakita ko. Hindi ako naniniwalang Christian po yon. Yung kabit po at saka Mrs., pinagsama po sa isang bahay. Kaya yung mga pananampalataya, tignan nyo po ginagamit kasi ng ibang faith po yung Old Testament eh. Yung Old Testament hanggang kay John the Baptist po, sabi ng Biblia, magpakarami kayo at humayo kayo. Bakit si Haring Solomon, 1,000 po ang Old Testament yon kapatid. In the New Testament mga kapatid, sa asawa lang ho tayo, sabi po ng Bible. Pwede bang i-mix up natin yung Old and New Testament? Kaya may mga maling pananampalataya. May ibang pananampalataya, 4, 5 yung asawa, pwede. Bakit? Kasi akala nila nabubuhay pa rin sila sa lumang tipan. Nasa bagong tipan tayo ngayon. A man shall leave his father and his mother and shall be united with his wife, and together they shall become one in the sight of God. Kaya hindi po pwede ho yun na, Pastor, pinaghahalo ko po. Tignan nyo po yung sensitivity ng Bible. Huwag kayong magagalit mga kabataan. Sabi ng Biblia, kapag ang mata ho natin ay nakatingin po ng may kahalayan, nakagawa na ho tayo ng pangangalo niya sa puso natin. Pag pinagpatuloy niyo po yung verse na yon sa Matthew 5:24 yon, 25, 26 hanggang 28, makikita nyo parang babagabag sa puso ninyo. Bakit? Kapag ang isang mata mo ay nagkasala, dukitin mo na kaysa ang buong katawan mo ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Kita nyo po yung kahalagahan ng mata? Kaya wag niyong babaliwalain po nasa New Testament naman tayo, pastor Kaya lahat ng titignan ng mata ko pwede, mali. Dapat pinapasailalim natin kay Kristo. Ang sabi pagka yung isang kamay natin nakagawa ng masama, putulin ninyo sapagkat mas mabuti pa po tayo mapunta po sa langit ng putol yung ating kamay kaysa buo yung ating katawan, sinusunog naman sa impyerno. Kaya mahalaga po mga kapatid, yung namumuhay tayo sa bago na. Kaya kung ang nakipag-isa na kay Kristo, sabi po dito ay nagiging isang tao, isa na po siyang bagong nilalang. Wala na po yung dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y pinalitan na ng bago. Minsan tayo andun pa rin yung old habits. We can ask God for forgiveness. Alam mo, pastor, nagagalak pa rin yung puso ko. Paano yun? Pagka nang iinis ako ng kapwa ako, old self po yun, hindi pwedeng mag-mix up po with the new self yon. Hindi po pwede ho yun. Pastor, alam nyo po, talagang tuwan-tuwa ko pag nakakakupit po ako dun po sa kumpanya. Old self po yon, yung bagong pagkatao natin, kahit walang nakakakita sa iyo, hindi nyo po gagawin yan sapagkat alam nating nakikita tayo ng Ama nating nasa langit. Yung old self po natin, kapatid, gustong-gusto nating nakakaisa sa kapwa, pero yung new self po na binigay ni Kristo, pag nakakaisa ka sa kapwa mo, sising-sisi ka You cannot mix old and new alike, sabi ng Biblia, lalo na sa pagkatao natin. Alam niyo po yung kanta na Tubig at Langis? Napag-mix niyo ho ba yung tubig at langis, kapatid? Kahit na anong gawin ninyo na talagang i-mix up ninyo, hindi siya po pwede Bakit Yung isa mabigat, yung isa magaan. Kaya po yung langis talagang hihiwalay siya sa tubig Gayon din naman ang lumang pagkatao, dapat humihiwalay po sa bago. Can we all say amen? Kaya nawawala yung luma. Yun yung sinasabi ni Jesus.
Kaya sa atin pong mga, lalong-lalo na sa mga kabataan po, minsan itatapik ko po sa inyo, Pastor, yung mata ho ba, pwede pong mapunta tayo sa impyerno? Pwede po pagka ho hindi po pinasailalim kay Kristo. Kasi hindi ituturo ni Kristo yun na dukitin mo yung isang bahagi ng iyong mata, hindi po yun literal. Ibig sabihin, patayin na natin sa kasalanan yung mata. Bakit dukitin natin? Mas mahalaga pa ho na tayo po ay pumasok ng langit ng bulag kaysa po tayo mga kapatid, sunugin naman sa impyernong buong buo yung katawan natin. Ibig sabihin, mahalaga ito. Kaya po yung lumang pagkatao, hindi pwede po isama sa bago. Ano pa po yung hindi pwedeng isama? Sabi ng Biblia, hindi maaaring nasa kapangyarihan ng Diablo at gayon din naman nasa kapangyarihan ka ni Kristo. Sabi ng Mateo 12:24 hanggang 28. Ano pong sabi ng Matthew chapter 12 verse 24 to 28? Nakita ng mga Pariseo si Jesus, nagpagaling ng bingi at saka po ng bulag. At nung napagaling niya, sabi ng mga Pariseo, nakakapagpagaling lang siya dahil kay Beelzebub. Si Beelzebub po, minsan talakayin natin kapatid, marami po ang iba't iba pong uri ng Diablo. Si Satanas ang pinuno. Ang kanang kamay ho ni Satanas, si Beelzebub. Si Beelzebub po, sa Bible, siya po yung may kapangyarihan dun po sa gluttony, yung sobrang takaw. Yan. Spirit of gluttony ho at saka kawalan ng pagpipigil, kaya masamang diablo ho yan. Sinasabi nila, nakakapagpalayas ka lang naman dahil kay Beelzebub Pero sabi ni Kristo, paano pwede hong palayasin ni Satanas ang kanyang kapwa Satanas o demonyo? Masisira ang kanyang kaharian, ang sabi ng Bible verse na ito. Ano pong ibig sabihin? Pag Kristiyano ho tayo, ang kapangyarihan na lumulukob sa atin ay kapangyarihan ng banal na espiritu. Can we say amen? Hindi po pwedeng imi-mix up po yan. Ang dami-dami po nating mga kapatid ho, nakipaglaro po sa diablo. Paano nakikipaglaro? Ito po, para sinasabi ko po sa inyo, diretsahan. Wag na ho kayong magpapahula. Sino po nagpapahula dito? May espiritu rin ho yun, hindi ho marapat sa isang Kristiyano. Sino ho dito sa mga Kristiyano hanggang ngayon po nagpapakulam? Ay nako, lulukuban kayo ng masamang espiritu niyan kapatid. Kasi hindi pwedeng i-mix up yung kapangyarihan po ng masama sa mabuti. Pastor, ginawan ako ng masama. Ano sabi ng aral ni Jesus pag ginawan kayo ng masama? Patawarin mo ang iyong mga kaaway, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang mga umaalimura sa iyo. Anong sabi po ng Kawikaan 24? Kay Kristo Jesus, walang hanggang papuri at pagsamba sa kanyang santo at banal na espiritu. Gaya po ng sinasabi ng kasulatan, sapagkat ito naman ang aking katuruan na tinanggap mula sa Panginoon at siya ko naman na ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay, siya ay nagpasalamat at kanyang pinagpira-pirasuyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. Sabay-sabay po natin kainin. Hallelujah, hallelujah. Ngayon naman po, hawakan po natin ang baso o ang saro. 2,000 taon na po nakakaraan, tumigis po ang dugo ni Kristo. Nagaya po ng sabi sa Biblia in Hebrews chapter 9 verse 22, kung wala pong pagtigis ng dugo ni Kristo ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang pagkakasala. Kaya papurihan natin ang Ama po na nasa langit. Ang sabi ng Biblia, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom kayo mula sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sabay-sabay po nating inumin. Maraming salamat sa dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ang mataas na papuri at pagdakila, Ama, ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah.
Amen. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay muli nakatanggap ng aral at mensahe ng ating Panginoon. Ngayon po tayo po ay dadako po sa ating pagbibigay ng ating mga kaloob. Hayaan niyo po munang bigyan ng pagkakataon na basahin ang aklat po ng 2 Korinto 9:6-7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya na aming natatanggap. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng trabaho, sa biyaya ng negosyo na patuloy, Lord, na ginagamit niyo po na daluyan ang pinansal na pagpapala sa bawat isa sa amin. Dahil panalangin po namin, Lord, na sa aming pagbibigay, sa iyong gawain, patuloy, Lord, na ito ay magamit sa ikaluluwalhati mo sa pagpapahayag ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy din po namin pinapanalangin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, naghahanap po ng trabaho. Patuloy, Lord, na kayo po ang magbigay ng wisdom sa kanila kung saan po sila mag-a-apply. Maging kaming mga nagtatrabaho, Panginoon, bigyan niyo po kami patuloy, Lord, ng karunungan, katalino at kakayahan upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin sa aming mga trabaho. Lalo na po, Panginoon, sa iyong ministeryo ng may kagalakan sa aming mga puso. Panalangin din po namin ang mga negosyo ng mga kapatiran, Lord, na patuloy na bigyan niyo po sila ng karunungan katalinuhan upang mapamahalaan po nila ng wasto at naayon sa iyong kalooban ng mga negosyo na pinagkaloob niyo po sa kanila upang maging daluyan din po sila ng pagpapala sa kanilang mga empleyado at sa kanilang mga pamilya. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aming inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ang aming Diyos. Alleluia. Alleluia. Bubuhos ang biyaya, babaha ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Alleluia. Purihin ka. Alleluia. Itaas ang ngalan niya. Alleluia. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Amen. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang karawan mula po ngayong araw na to hanggang Sabado. So si Brother George, happy anniversary. Magdiriwang na kanilang wedding anniversary this coming May 8. Si Brother George and Sister Lisa Palomar. Yan, purihin ang Panginoon. Sige po, ipanalangin po natin sila. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, ni Brother George at ni Sister Lisa. Panalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na bigyan niyo po sila ng patuloy, Lord, na kayo po ang manguna, Panginoon, sa kanilang pagsasama
Patuloy, Lord, na kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa buong taon na nagdaan sa kanilang pagsasama. Patuloy, Lord, na kayo ang naluluwalhati. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pagpapala, biyaya ng buhay, Panginoon, biyaya ng maayos sa pangangatawan, lalo na po, Panginoon, ang complete healing para po kay Sister Lisa. Patuloy po namin ipinapanalangin sila na maging daluyan din po sila ng pagpapala, hindi lamang po sa kanilang pamilya, maging sa kanilang mga nakakatrabaho, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan, muli, isang pagbati po kay Brother George at kay Sister Lisa. Muli, iniimbitahan po ang bawat isa para po sa ating mga gawain, lalo na po every Wednesday, 7 o'clock in the evening, through our Facebook page, yung ating Bible study. Ayan, every Wednesday po yan. And ang ating dawn prayer po, or yung prayer meeting, every day po iyan, dawn prayer, 5 a.m. po hanggang 6 a.m. At ang ating night of prayer naman po, ginaganap po yan every Friday, Saturday, at Monday. Alas 8 po ng gabi. Kung meron po kayong mga prayer requests, huwag po kayong mahiyang mag-message po doon sa ating Facebook page para po maipanalangin po iyan ang ating mga kapatiran. At gayon din, kung kayo po ay inudyukan ng banal na espiritu na kami samahan tuwing umaga at sa gabi, welcome na welcome po kayo. Ayan, sa announcement po, maaari lamang po na ugaliin po natin tumingin po doon sa ating bulletin board para po sa mga iba pa pong announcement, kagaya po ng mga ina-assign po na presider. Ayan, andyan din po yan. Antabayanan nyo na lang po, makikita nyo po dyan. Marami po mga gawain na maaari po kayo makalaho. Kaya wag po kayong mag-atubili na maglingkod sa ating Panginoon. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin si Pastor Archie para po sa ating huling panalangin at benediction. Apo, next week po. Sige po, ang board meeting natin ay next week po dahil may mga kapatid po tayo na hindi natin nakasama po ngayon. Sige po, tayo po lahat ay tumayo po, tanggapin natin po ang pagpapala, ang gabay at patnubay ng ating Ama. Thank you, Lord. Hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, ay nagagalak ang puso namin, nakasama ka namin sa paglilingkod, at patuloy, Panginoong Ama, nakapag-ukol kami ng panahon upang mapakinggan ang inyong mga salita. Sana, Panginoon, wag lamang itong manatili sa amin pong mga tenga, kung hindi tumanim sa aming puso at malakaran namin, Panginoong Ama, hanggang sa huling hininga namin, Panginoong Diyos, Ikaw ang aming pupurihin, Ikaw ang aming sasambahin, Ikaw ang aming dadakilain, at Ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran. Kaya naman po, sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din ang pag-ibig ni Kristo Jesus, ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo, Panginoong Ama, nakalagay po sa aklat ng bilang, sa 24 hanggang 27, pagpalain nawa at ingatan kami lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Patuloy po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso, lubos na tumatanggap sa inyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa inyo nananalig.
puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Opo, Panginoon, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Lahat ng pinagpala, magpasalamat sa Diyos. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Lubos na Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God bless you all. Narito ang aming mga buhay. Narin sa'yo nananalig. Puno ng pag-asa. Sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala.